Shut up and sit down. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang Hugo. Magandang araw muli. Ito na naman ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang hugot. Nagbabalik ngayong araw ng Biyernes, first week ng October. Magandang pagbati sa ating co-pilot, si Ed De Los Reyes, sa ating CEO, si Elmer Francisco, at sa lahat ng mga kasama natin dito sa EFI Jeepney Station, sa lahat ng mga taga-subaybay at hindi sumusubaybay. Magandang araw po at sana kung nasaan man kayo, kayang-kaya natin ang ating mga challenges sa buhay. Ngayong araw na ito, gusto kong batuin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Una na ang aking kaibigan, dati kong estudyante at naging kasama ko sa Youth Encounter. Ang tawag namin sa kanya si Cynthia Lake. No? Kasi nga, volleyball player yan, matangkad yan eh. At nung estudyante pa, isa sa mga varsity players ng school namin sa high school. Since laki. No? Happy birthday sa iyo. Kasama namin din yan sa Youth Encounter. Alright? Regards na rin kay Jolly. Alright? At sa aking classmate na kasama namin sa Mata High School, batch 75, si Roland ko. No? Happy birthday sa iyo. Maligayang araw. At sabi niya, wag ko daw siyang tawagan ngayon dahil may Zoom meeting daw siya. Sabi ko, hindi naman din kita matatawagan. Dahil broadcast ito. At syempre, ang pinaka-importante sabi niya, invited lahat ng batchmates. Si Roland talaga, nagpapatawa na naman. Anyway, at pinakamahalaga na babatiin ko ngayong araw na ito, syempre, yung aking anak na si Precious. Yan. Happy birthday anak. Keep safe. At maligaya siya kasama ang kanyang anak na si Matt. Alright? So, enjoy lang kayo dyan. Yung anak ko, ano yan eh, kagaya ko rin yan, teacher. Teacher siya sa, saan ba yan? Tansuya Elementary School yata, so hindi ako nagkakamali. Public school teacher po siya at nag-aaral siya ng masteral ngayon sa Philippine Normal University. Ewan ko lang kung naka-enroll siya dahil alam naman natin na walang walang face-to-face classroom. Yan. Kami pamilya kami ng teacher kasi nga yung nanay niya, yung nasira akong asawa, si Lily, nagkakilala kami niyan sa college. Pareho kami ng kinukuha na course, education. Actually, ako psychology, pero siya, education talaga ang kinuha niya. Kaya lang, since graduate kami ng National Teachers College, edi leaning to education. Meron tayong 18 units ng education. Yun ang nangyari, no? Magkakasama kami mga ngayon. Alright? At syempre lagi nating iisipin na ito ngayon ay panahon ng Kapaskuhan. Sabi nga dun sa isang kanta, kahit hindi Pasko, tayo'y magbigayan. So lagi nating alalahanin para makuha naman natin yung atmosphere ng Kapaskuhan, no? At ganun pa rin, hindi pa rin tayo natutulog ng magdamag. At ang natututukan ko ngayong pelikula, yung classic siya, classic.
A Christmas Carol. Yan. Marami palang version niya. Napanood ko yung 2019, 2009, yung gawa ng Walt Disney na base sa talagang original work ni Charles Dickens. At si Charles Dickens, isa yan sa mga immortal na writer ng kasaysayan. Sabi nga dun sa isang pelikula, he is the man who invented Christmas. Ipinersonify doon sa Christmas Carol yung isang tao na walang pakialam sa mundo, yung makasarili, puro pera ang mahalaga, material na bagay. Si Scrooge, Ebenezer Scrooge. Hindi yan yung Scrooge na nasa Walt Disney na Scrooge na yung duck. Yun, mayaman din yun. At yung tema ng Christmas Carol, maganda kasi nga ipinakita yung mangyayari sa kanya kung sakali man na ipagpatuloy niya yung walang pakialam sa iba. Alright. So, punta tayo ngayon sa ating huhugutan ngayon. Siyempre, laging ang foundation natin, higit sa lahat, ay pag-ibig. Yan. At yung mga bagay na yan, hamon sa atin lahat yan, araw-araw. Kasama na ang inyong lingkod. May kasabihan nga sa Tagalog, pag-ibig na ubod ng kapangyarihan. Kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kasi nga, ang hugot natin ngayon, nabatay dun sa mga nangyayari sa atin na ayoko sanang talakayan, pero hindi natin maiiwasan. Yung bang politika, no? Kasi pag sinabi mong politika, ano yan may sistema yan. May pamamaraan para bigyan ng kapayapaan, ng seguridad, ng peace and order ang bawat komunidad, ang bawat institusyon. Yan. Keyword, institution. Pag narinig mo kasi yung word, kung talagang very sharp ka, may maiisip ka agad ng mga konkretong bagay na pangkalahatan. Kasi nga, kapag yung inisip mong mga bagay-bagay, nandoon lang sa mundo mo, hindi malawak ang kaisipan. At kapag iba yung pakahulugan mo doon sa salita na yon, malamang sa hindi, may punto. Hindi kayo magkakaunawaan nung kausap mo. Kaya, sinabi ko, di ba? Politika. May mga connection na yan Politika, peace and order, sistema, di ba? Institusyon. Ano yung mga institusyon na yan? Pamilya, pamahalaan, eskwela, simbahan. Bakit mga institusyon yan? Kasi sa bawat institusyon, meron tayong tinatawag na rules and regulations, no? Yung mga pamantayan. Ito yung masama, ito yung mabuti, ito yung tama, ito yung mali. Ngayon, ang nagiging problema minsan, yung inaakala mong tama sa pamilya ay hindi tama pagdating sa simbahan, pagdating sa eskwela, pagdating sa pamahalaan. Pagka ganyan na nangyari, paano mo na ire-resolba yung tanong na yan? Ano ba yung dapat kong sundin? Kagaya ngayon, di ba? Mababalitaan mo, may binabago na naman yung Department of Transportation na yung U-turn dito sa EDSA, sinasara nila. Ako naman, syempre, hindi tayo makaka-relate yan dahil hindi naman tayo marunong mag-drive. Ang dinadrive ko nung araw yung sa arcade, yung may turbo na hinahabol yung kotse. Tapos binabangga mo, magaling tayo. Hindi lang yun. Siyempre, hindi ako marunong mag-drive. Bakit? Wala naman tayong kotse. Hindi naman tayo makakabili na nun. Lalo pa ngayon. Pero, ang punto, apektado sila sa ginagawang pamamalakad ng ahensya ng pamahalaan. Kasi nga, protocol . Ngayon,
Kung ikaw yung apektado at magkakaroon ng inconvenience sa iyo, bay syempre, may inis ka. Sipin mo, sabi nila, dati dito lang ako mag-U-turn. Ngayon, magdadrive pa ako ng mga 1 kilometro pa bago maka-U-turn. Eh di, ang laking perwisyo. Kung papasok ako, malilate ako. Kailangan gumising ako mas maaga. Eh may traffic pa. Pagkatapos, magpapagas pa ako. May pandemic pa. So, tingnan natin, di ba? Paano mo aalamin yung tama at mali? Anong kaugnayan dyan sa sinasabi nating pag-ibig? Kasi nga po, kapag pag-ibig yan, hindi yung pansarili lang eh. Kung hindi, titignan mo yung mas malawak. Naalala ko ito, ano yata ito. Nakalimutan ko yung group. Pero meron silang tinatawag na 4-way test. Apat na tanong para malaman kung okay yung choice, kung okay yung decision. Yun eh. At isa nun sa tanong na ron, is it fair to all concerned? Patas ba sa lahat? At ang isa pa, is it beneficial to all concerned? Mas makabubuti ba sa pangkalahatan? Ngayon, pag sinabi na naman natin na mabuti at tama, ay ano pamantayan natin, di ba? At dyan minsan mahirap nating i-balance. Kasi choice between two evils, parang caught between the devil and the deep blue sea, ang gagawa mo, choose the lesser evil. Kung wala kang magagawa, yun ang talaga pagpipilian mo, din sa hindi mas masama. O choice between two good, dalawang mabuti. Di pipiliin mo mas mabuti. Pero ano yan eh, kapag hindi nakita yung konkretong example, nandito lang yan sa idea. Kaya dapat, lagi kong ginagawa, inilalapit natin dun sa kalagayan mo. Kasi nga po, dito, pinag-uusapan natin, politika, ay ikaw ang iniisip mong pagkain ng pamilya mo. Walang connect. Iba yung priority mo, iba yung priority nila. Kung nakukuha nyo, ibig kong sabihin. Kaya ang punto, lagi kong sinisikap dito sa broadcast ko na yung reality dinidiscuss ko, mailapit sa reality nyo. Ano yun? Politika. No? Ano yung politika? Yan yung pagkakaroon ng sistema para maging payapa, para maging in order yung ginagalawan natin. At marami tayong ginagalawan. Balik tayo sa basics, di ba? Pamilya. Sa mga nag-aaral, eskwela. Pero ngayon, may pagbabago na. Ayan, isa na namang nangyayari ngayon. Pagbubukas ng school, October 5. At malaki pagbabago kasi hindi na makakapasok ang mga bata ngayon. Lahat apektado na nasa eskwela. Yung mga ibang guro, pinagagawa ng mga module. Siyempre, kailangan mo yon para sumweldo ka. So, ayaw mo sa gusto, gagawa ka. Di ba? Pag hindi ka gumawa, pwede kang mawalan ng trabaho. Yung iba ng guro, kung handa nang mawalan ng trabaho, di okay lang. Kagaya ko, sabi ko, sige, wala na akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Minaximize ko ngayon yung sick leave ko sa Social Security System. Di syempre, apektado yung statistics ng team namin. Kung magagalit sila sa akin, di magalit sila. Diba? Sila yon, hindi ako. Pero ang sa akin, umaayon naman sa batas yung ginagawa ko. Kaya kahit inis yung mga namamalakad, dahil pag absent ka, apektado yung performance nila eh. Pero wala silang magagawa. Kasi nga, yung ginagawa ko, naaayon sa batas. Ngayon, pag pinag-usapan mo naman ang batas, yan. No? Diyan na ngayon nagkakaroon yung tinatawag nating pamumulitika. Yan. Ano na yung mga nabanggit ko sa traffic, in order, may mga pinapatupad na batas. Bicycle lane, yung mga nabibisikleta ngayon, kailangan ng mag-helmet. Kung ikaw, nangihiram ka lang ng bisikleta, o inaarkila mo lang dahil wala kang masakyan, pag may accident, sino magbabayad? Yung may bisikleta. Yung may helmet, hindi. Kaya dapat,
Tapos pabibilhin ka ng helmet na ang pinakamura, hindi pa garantisado na protektado ka kapag nabunggo ka, bumagsak ulo, 500 pesos. Kung nang-aarkila ka at ang kinikita mo sa isang araw, 200 pesos, anong gagawin mo, hindi ba? Yan yung sinasabi kong choice na bibili ka ba ng helmet. Pag hindi ka bumili ng helmet, mahuhuli ka. Pag nahuli ka, may penalty kang 1,000. Kanino ka magagalit? Hindi sa pamahalaan. Bakit? Kasi nga, pinatupad yung batas na yun. Ngayon, ang tanong, bakit nila pinapatupad? Pinapatupad nila yan kasi nagbebenta sila ng bicycle helmet. mga ganyan mga kaisipan ba, di ba? Siyempre galit ka eh. Kasi pag-iisipan mo ngayon, bakit kaya nila ginagawa 'yon? Baka gusto nilang kumita, di ba? Pwede naman. Baka yung pamahalaan may kakuntsaba o sige magbibigay ko ng direktiba, pwede natin pagkakitaan, usap tayo. Pagka gano'n, makikita mo na yung tinatawag nating pamantayan. Kasi nga, pinaka-bottom line, talagang ito, hindi natin maiaalis ito eh. Unang-una, yung buhay natin sa sarili. Diba? Basic nga economic eh. Kapag buhay na nakataya, diyan natin makikita kung alin yung mas mahalaga. Yung buhay mo ba o pag tinaas mong level, buhay ng ibang tao. Ngayon, pag buhay naman ng ibang tao, ito natural na natural, lalo-lalo na sa mga magulang, siyempre po, protektahan mo yung mga anak mo. At yan, makikita mo yan kahit sa mundo ng mga karaniwang hayop. Di ba? Yung mga mother, yung mga parents ng kanilang mga supling, pinoprotektahan nila yun. Hanggang pag hindi na nila kaya yung aatake, yung predator, sabi nga natin. Yan tatakas yan Kasi nga, instinct for self-preservation. So, ano na ngayon yung hugot natin? Kung makikita nyo, kahit saan natin ilagay, kahit saan natin ilugar, yung example, papasok yan yung pag-ibig ano ba yung pag-ibig na yan? Kung i-define mo yan, mahirap Maraming klase daw ng pag-ibig. Pero sinasabi ko, yan nga, di ba? Pag-ibig na ubod ng kapangyarihan. Kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Yun yung gusto mo nang ikip mo na dun ka masaya May umiibig ba sa pera? Tanong ko. Diba? Meron. Yung mundo niya, pera. Kaya nga yung personified dun sa Christmas Carol ni Ebenezer Scrooge. Kung hindi nyo alam, panoorin nyo, hanapin nyo A Christmas Carol. Yan yung istorya na binisita si Scrooge ng 3 multo o 3 spirito, yung past, present, future. At ng isang araw, nakita ko yung quote ni Kierkegaard. Isang great philosopher yan. Di ko lang alam kung existentialist siya, no? Sabi niya, life can be understood going forward. Unfortunately, it can be lived moving forward. Ang buhay, sabi niya, maiintindihan mo kapag binalikan mo yung nakaraan. Pero, yung buhay mo, mabubuo lang by moving forward. Pinag-usapan natin yan no? Eto ka, broken-hearted. Anong gagawin mo? Malulungkot. Di malungkot ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Choice mo yan di ba? Ngayon, balik tayo sa politika. Kasi nga, pagka ikaw yung apektado ng isang batas, madalas hindi mo na maiisip ayan, ganyan naman talaga sa lagi. Familiarity breeds contempt. Wala na silang iniisip kung hindi ang sarili nila Di ba? Yung mga commuters, eto na naman mga bali-balita sumasagap lang tayo Yung mga sasakay sa bus,
sasakay sa MRT, kailangan na raw ngayon cashless transaction. O bibili ka ng tinatawag nilang beep card. Nasa balita kanina, narinig ko na dati, yung beep card na yon binebenta ng 50 pesos. Bali 150 kasi meron siyang 100 na load na pwede mong magamit sa bus, pwede mo ring magamit sa sa MRT saka LRT. Bay, narinig ko kanina naging na raw 180. Kaya nga tanong nung broadcaster, bakit itinaas? At makukuha naman natin, di ba? Siyempre, negosyo yan eh. Sabihin, kasi subsidized eh. Ibig sabihin, may tumutulong doon. Kung may dumarami ngayon yung bumibili, anong maiisip mong batas? Kung nakarating ka doon sa level ng high school, maaalala mo yung economic law, di ba? Ano yun? Law of supply and demand. Pagka nag-increase yung supply at dahil mababa ang demand, bumababa ang presyo. Kagaya no, nag-increase yung demand sa yung face shield. Kasi nga, kailangan dapat bumili. May mga na-scam pa nga eh. Kaya nagkaroon ngayon ng sistema, nagkaroon ng price control, binebenta pinakamahal na 50 pesos. Depende ngayon sa face shield pala, yung sa face shield, ni face mask, no? Ngayon, makakabili ka sa bangketa ng face shield 20 pesos. Samantalang ang bentahan nasa 50, nasa 80. Yung parehong face shield Ngayon, pag-aralan nyo. Bakit naging mura? Law of supply and demand din naman, batas. Ano yun? Pag maraming supply, konti bumibili, ano mangyayari sa presyo? Di ba, bababa? Ganun yung ganun yung economic law na yon. Ngayon, pag tinignan mo yung batas na yan, ibig sabihin yan, in general, nag-a-apply yan. Mas maraming demand, konti ang supply. Para makuha ka ng supply na yon, siyempre, tataas yung presyo. Diba? Kaya nag-uunahan Kaya pagka sa isang basketball game o isang sports game, ubos na yung ticket na ginagawa ng mga tinatawag nating scalpers, bibili ng marami yan. Siyempre, maraming gusto makapanood, ando doon sila sa labas. Binebenta nila yung ticket ng mas mahal. At ang mga tubo, 100%. Ngayon, kapag ikaw may na-invento kang isang bagay na kailangan ng marami, dinudumog yan, ayayaman ka kasi nga tataas mo yung presyo. Dahil konti yung supply. Naalala ko tuloy yung Jingle All the Way ni Arnold Schwarzenegger na hindi niya nabili yung laro ang anak na gusto ng anak niya, Christmas Eve na. Ayun pala yung most in-demand na laruan. Si Turboman. Turboman. Yun. So, dalawa sila ron na nagko-compete. So, ang punto, ang yung mga batas na pinatutupad natin, kaya saan man yan natin kita, tignan natin kung paano tayo magre-react. Kasi, sa panahon ngayon, sa totoo lang, mas madalas sa hindi yung yung nag-a-adjust na lang tayo. Kagaya ko, ilang araw na ba tayong hindi lumalabas? Siguro magdadalawang linggo na. May challenge din kasi ako sa sarili ko Ano yun? Yung zero expense. Na yung mga bagay na nakagawian ko na, nilalabanan ko. Kasi nga, pag nalabanan mo yan, nasustentuhan mo yung health protocol mo, yung spiritual strength mo na yung lalakas dyan. Sabi nga, what doesn't kill you will make you stronger. Kung di ka namatay niyan, pag nabuhay ka pa, mas malakas ka. Nasugatan ka, tapos naghilom, may scar. Protection para doon parting nasugatan. Ganyan tayo lumalakas.
Kapag ka gusto mong lumaki yung muscle mo, magkaroon ka na ng six-pack ab sa mga kalalakihan, hindi po pwede sabihin mo dun sa kasama mo kung mayaman ka, sa boy. O ito yung 1,000 ha, mag-exercise ha para lumaki katawan ko. Hindi pwede yun. Pagka ikaw talaga, pansarili mo, ikaw talaga yung gagawa nun. So, ano na yung politika? Ito kasi yun eh. Maraming bumabatikos, kagaya kanina, napanood ko rin na may issue yata na may mga gustong ibenta na property ng cultural heritage natin. Itong pamahalaan sa Japan. At narinig ko lang, chismis. Narinig ko lang sa balita sa TV kanina. Pero kung titingnan natin, yan, tanong na naman natin eh, bakit? Diba? Ano kaya yung nasa isip ng Pangulo? Bakit ganon? At may isip natin, para makatulong sa tao. Yun ang number one eh, di ba? Kung maraming naniniwala pa rin ngayon sa puso o intensyon ni Pangulong Duterte, nandiyan dyan yung tiwala eh. Kaya lang, hindi natin maitatanggi. Marami ring detractors. At kapag detractor ka, meron ka tinatawag na bias. Kung DDS ka, Duterte supporter, bias ka sa mga oposisyon. Kapag opposition ka naman, bias ka sa administrasyon. Kapag bias ka, hindi mo nakikita yung talagang pangyayari. Hindi malawak yung kaisipan mo. In figurative sense, yan yung tinatawag natin na meron kang mata, pero hindi ka nakakakita. Mas maigi pa yung bulag, yung kay Freddy Aguilar, no? Bulag, pipi, bingi, no? Mapalad ka, kaibigan. Ligtas ka sa kamunduhan. Diba? Ano yung kamunduhan? Yung mga nakikita na pwede makadistract sa'yo. Yan, mahilig tayo sa pagka naririnig natin yan, natural yung mga examples ng mga pelikula na bibigay ng examples yan. Halimbawa, yung, mga pelikula ito. Si Ben Affleck yung bida ron eh. Superhero siya eh. Na bulag. Ayun, Daredevil. Galing talaga ni Co-Pilot. Buti na lang na nandiyan ka. Yeah. Ibang, hindi mo nakikita, pero nakakakita ka. Meron namang nakakakita, pero hindi nakakakita. Parang yung kahapon, di ba? Merong buhay na patay. Merong patay na buhay. O ngayon, sinong kalaban natin dyan? Siyempre, sarili natin. Tayo lang naman eh. Problema, madalas hindi natin kinakausap yung sarili natin. Diba? Ibang haharap ka sa salamin, tapos kakausapin mo yung sarili mo, tapos sasagot din yung sarili mo, pero ikaw din yung sumasagot nun. Diba? Eh, pag nakita ka ng mga kasama mo sa bahay, ay si Sir Kat na baliw na. Okay, so pagpapatuloy po tayo at medyo good vibes lang muna tayo. Magkaroon lang tayo ng konting mga 2 minutong station break. Babalik po ako, huwag kayong aalis, okay? Magandang araw sa lahat, nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers,
retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. Alright. Okay. Good vibes pa rin tayo. Salamat sa pag-antabay. At yan lang tayo para hindi boring. Okay, so tuloy tayo sa sinasabi ko kanina, no? Itong habang break time kasi itong si co-pilot Ed, sabi ko kasi kanina, ba't pinalitan mo na naman? Sabi ko, para hindi boring, kailangan palitan natin yung screen. No? Tapos sinanong ko, hindi ba distracting yung yung ngipin kong nabali? Sir, okay lang yan, sabi niya. Sir, yan hindi ba Sir Cuts bunot? Talaga to si co-pilot Kahit pa paano, patawa Anyway, so, balikan natin yung pinupuntahan natin ngayon. Kasi nga, yung ginagawa natin, yung mga responses natin doon sa mga nakakalap nating impormasyon, yung mga nakukuha natin sa ating mga senses, madalas sa hindi tayo araw-araw apektado Apektado lang tayo kapag syempre, di ba? Yung mga gusto natin mangyari, hindi nangyayari at hindi naman araw-araw ganyan katindi yung epekto. Sabi nga dun sa isang kanta, tuloy lang ang takbo ng buhay. Diba? Araw-araw gigising ka, gagawin mo yung inaakala mo, manonood ka ng TV, mag-tune in ka sa balita, sa Twitter, sa Facebook. So sari-sari yung makukuha mo. Pero ang tanong, alam mo ba kung saan ka patungo? Kasi nga, sa politika natin ngayon, madalas sa hindi na natin pinapansin. Halimbawa, nagkakaroon ng iringan ngayon kung si Cayetano, saka yung kakalaban niya, kalimutan ko na nga yung pangalan. Kita mo, hindi ko na talaga iniintindi. Ano bang paki natin kung sinong malagay dyan? Kung ang importante sa akin, yung ikabubuhay ng pamilya ko, bahala na silang magtalo-talo dyan. Lalo na kapag ang pinag-usapan, yung election sa Amerika. Sino ba nakakaalam na magkakaroon na ng election sa Amerika itong November? Mas marami ang tao, nung normal pa,
naka-tune in, hindi dyan sa politika, kundi sa NBA. Kaya, yung mundo natin, yung ginagalawan natin, nandiyan din yung nandiyan din yung kapangyarihan, nandiyan din yung tinatawag nating politika. Dahil nga, sa lahat ng choices mo, meron kang batayan ng masama at mabuti, tama at mali. Ngayon, kung ikaw magbibigay ng payo sa mga nangyayari at gagawa ka ng aksyon kung hanggang sa abot ng makakaya mo para makatulong ka naman dito sa nangyayaring problema, makalutas ka dito sa pandemya, ano yung kaya mong gawin? Hindi mo naman kasi talaga maiiwasan na maging hopeless minsan na ano bang magagawa ko dyan? Gusto ko man baguhin ang mundo, wala akong kakayahan. Tama ka. Pero, meron kang magagawa dahil kung gusto mong baguhin ang mundo, umpisahan mo sa sarili mo. At baka sakaling mapansin ng ibang tao at maging inspirasyon ka sa iba. Lagyan natin, sige, sumikat ka, kumita ka. Ganyan nangyari, di ba? Sa mga pangyayari ngayon, ito lang ang masasabi ko. Gaya halimbawa itong sa education. Diba? Sa education, school is another system. Family is another system. The government is another system. Ano yung ginagawa nila para ma-resolve itong problema na hindi makakapasok ang mga bata? Ay di, online learning. Didistribute ng mga module, may mababalitaan ka na bigay ng tablet, sa Makati nagbigay ng flash drive para nandoon na lahat yung pag-aaralan. Ang tanong, bakit ba tayo may school? Kasi basic dapat lahat di ba? Ang school, nagbibigay yan ng tinatawag nating katibayan na natuto ka nung dapat mong matutunan. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng nakakapasa, totoong natuto. Yeah? Marami naman sa atin, alam natin yung mga fake diploma Maraming mga nandadaya sa mga school. Pumapasa kasi kopya dito, kopya doon. Kaya may kakilala ko, graduate siya ng high school, hindi marunong fundamentals ng math. Addition, subtraction, oo. Pero multiplication and division. High school graduate. So sabi ko, ito nakasama ko yun sa bahay Pag-aralan mo tong multiplication table. Maayos naman. Ano siya ngayon 21 siya noon, 21 years old. Pagdating ko sa bahay, nagpapatest. Sige, sir, test mo ko. Tinetest ko. Binigyan ko ng basic English, basic grammar. Ang ibig ko sabihin, hindi ka matututo hangga't hindi mo nagagamit. Papasa ka, yes. May diploma ka, yes. Pero sa totoong larangan sa buhay, matututuhan mo yan pagka nandoon ka na Yun ang totoo. Ngayon, qualifying lang yung diploma. Anong pinupunto ko? Siyempre, sistema Pero ang tanong, meron bang mas magandang pamamaraan para yung sistema na yan maging matipid, maging panglahat. Kasi diskarte ngayon, kanya-kanya ng local government units, kanya-kanya ng pamamalakad nila kung paano magagawa itong online learning. Paano yun na yung mga nasa bundok? Yung mga walang internet connection. O paano mo sila isa-certify? Diba? Sa mga ibang pagkakataon, kung papansinin ninyo, yung mga iba, pinapasa na lang. Pag pinasa ka, okay lang. At least meron kang diploma. Ito yung sa akin. Sa field of education, kasi bukod sa pagiging customer service, bukod sa pagiging teacher, salesman, rin tayo naging educator nga tayo So may malawak tayong karanasan dyan. At isa sa mga hinuhugutan ko dyan sa sistema ng pamamalakad, sa sistema ng edukasyon, yung tinatawag nating
evaluation. Kasi nga, meron tayong tinatawag na standardized at non-standardized or paper and pencil test. Sa Amerika po, yung mga teacher nagtuturo lang. Yung mga estudyante, mga ilang sektor doon, kukuha sila ng tinatawag nating standardized test. At doon makikita kung gaano effective yung teacher at yung school. Hindi ang mga teacher ang gumagawa ng exam. Ang mga teacher ngayon nakafocus sa pagtuturo. At di ba maganda ang sistema? Ngayon, dito sa sistema natin, ang teacher nang gumagawa ng module, ang teacher ang gumagawa ng test, lahat ginagawa ng teacher, at dahil pandemic, ito nakalulungkot. Sila pa yung kailangan magdala ng mga module sa kani-kanilang mga estudyante. E nasa na yung pamahalaan? Diba? Ay yung suporta. Pag tinanong mo yan, madaling mag-alibay ngayon sa sistema ng pamahalaan. Diba? At sino naman ang naniniwala pa at may tiwala pa sa ginagawa ng pamahalaan? Pagka nagkaganyan na, sige, bahala kayo sa sarili nyo at gagawin ko na lang yung sa sarili ko, kanya-kanya na tayo, maayos naman yung pamamalakad kasi sumusunod yung mga tao, pero hindi talaga natutugunan yung basic na pangangailangan ng tao. Yun ang punto. Kung may kapangyarihan tayo, political, di ba? Gamitin natin yung kunti nating kapangyarihan para magkatulungan. O, nasaan yung pagtutulungan na yan? Sabi natin, cooperate, umunawa, makiisa. O, sinara mo yung yung EDSA sa U-turn. Galit yung mga tao, walang magagawa. Kasi nga, batas eh. O ni-require mo yung mga bikers na magkaroon ng helmet. Yung isa sabi niya, maglalakad na lang ako. O, bakit? Batas eh, walang magagawa eh. Political. Di ba? Kaya nga ang tanong, yung bang move na ginagawa natin, is it fair and beneficial to all concerned? At itaas pa natin ng konti. Hanggang doon na lang ba ang kaya nilang gawin? Kasi nga sa bandang huli, natutuhan ko rin yan sa lahat ng larangan. Meron ka tinatawag na time limit. Although ang oras, 24 hours, tumatakbo yan. Hindi mo mapipigil yan. Minamanage mo lang ang time. Habang nagluluto, naglalaba, nag-aaral, o kung ano mang ginagawa mo, kasi meron tayong time-saving devices. Pero sa totoo lang, yung oras na yan, lahat tayo may control yan kung ano yung gagawin natin sa oras na tumatakbo na. Hanggang ngayon, nagsasalita tayo, tumatakbo yung oras. Di po ba? So ano yung sa edukasyon? Kung halimbawa, gumawa ng isang sistema na dahil nga pandemic, mag-develop ka na ng national tests. Na yung mga teachers, magtuturo lang, kahit online. Pagkatapos, pag nag-test sila, ayan, standardized. Ibig sabihin, pagka talagang pumasa ka ron, pasado ka talaga. Ang tawag namin dyan, ako bilang graduate ng psychology, mga psychological, standardized nga talagang ibig sabihin nga. Ang pakahulugan, kapag pumasa ka, talagang pasado ka. Pag bumagsak ka, bagsak ka talaga. Ang isang example ng standardized test, itong IQ. Diba? May mga IQ na sobrang taas, pero hindi naman magaling sa school. Yung isang halimbawa ko dyan, yung isang genius na ang pangalan niya, Menza, na drop out siya sa public school o sa school system, diba? Sistema ng lipunan, pero nung kumuha siya ng standardized test, sobrang taas yung kanyang IQ. At yun, makikita mo, pag alam mong nandoon yung potential, pwede kang makagawa ng paraan para yung potential na yon ma-develop. O ito pa yung mga standardized test. Yung tinatawag nating aptitude test. Hindi yan yung pasa, bagsak, hindi. Tinitignan sa aptitude test kung ano yung potentially na magaling ka. Magaling ka ba sa
verbal reasoning, sa numerical ability, abstract reasoning. Yan, tinitignan niya sa aptitude test. Bakit naman tinitignan? Kasi nga, may mga careers, may mga courses na kailangan meron kang aptitude dito para maging successful ka. So kung mahina ang numerical ability mo at gusto mong maging engineer, mahihirapan ka. Ha? Kung mahirap yung verbal reasoning mo at saka abstract reasoning mo, gusto mong maging teacher, gusto mong maging personnel, manager, baka mahirapan ka doon. Ganun yun. Meron talaga mga tao na sobrang baba sa ganun, ayun, medyo mahirap. Ginagawa po namin yan sa tinatawag naming career guidance. Na ito yung gusto nila pero ito yung potential nila. Ginagawa ng mga guidance counselors, binibigyan sila ng impormasyon para makapag-decide. Ngayon, ito yung hugot. Sa politika, maraming bias. Sa mga choices, sa mga reactions, maraming pansarili. At mas madalas sa hindi, nabibigyan natin yung pansarili nating kapakanan ng higit kaysa sa kapakanan ng nakararami. Kaya hindi malawak yung ating kaisipan. Kailan ba to? Kahapon, tumawag sa akin yung best friend ko nung college na nakita niya talaga yung kalagayan ko. Nasa New Jersey na siya ngayon. Na matalino yun eh. Masipag, maigting, no? Mapuwersa. Lagi niya akong dinidikdik at pinapayuhan. Pero ngayon, medyo alam ko na, dinidikdik niya ako ngayon. Sabi niya kasi, ikaw kasi maniwala ka na sa Diyos eh, sabi niya sa akin. Kasi ano siya, Christian. At dati Katoliko yon. Ayun, siya rin nagsabi sa akin na, alam mo ba, tawag niya sa akin noon, Katae. Kasi Catalino pangalan ko. Alam mo ba, pag umattend ka ng misa at hindi mo naabutan yung sermon, para ka na rin hindi umattend ng misa. So, tinuturo niya sa akin. Ngayon, hindi na siya Katoliko. Converted na siya. Kaya may mga pagbabago eh. Pwede naman magbago yung tao. Kagaya ko, Katoliko. Pero dumating yung point sa buhay ko na nag-declare ako, hindi ako naniniwala sa Diyos. And then, about 2 years later, nag-declare ako na ako'y believer and I will remain a believer until I die. At ano yung number 1 na pinaniniwalaan ko? Ito nga, pag-ibig. Yung pag-ibig kasi hindi yan nakasalalay sa isa lang relihiyon eh. Ngayon, nagagalit siya sa akin. Lagi niya akong sinasabihan na ayaw mo kasing maniwala. Buddha ka kasi ng Buddha, sabi niya sa akin gano'n. Tigilan mo na yan si Buddha, tigilan mo na yan si Maslow. Sabi niya gano'n. Pang-college lang yan. Pambata lang yan. Mga gano'n yung mga sinasabi niya. Na nung college, gano'n din siya sa akin. Ngayon, hindi na ako nagagalit, hindi na ako nakikipagtalo. Sinasabi ko na lang, lahat ng tao may karapatan sa paniniwala niya. Ngayon, kung yan ang pinaniniwalaan mo, wala naman tayong pagtatalunan eh. Kung sino yung tama, kung sino yung mali. Sa ako, naniniwala ako na mabuti ang Diyos. Na yung kabutihan na yun, nandoon yun sa pag-ibig, sa pagmamahal sa kapwa. Makikita mo yan sa halos lahat ng major religions. Kasi nga, yung panahon ni Muhammad, yung founder ng Islam, trader siya eh. Maraming mga maraming Diyos noong araw eh, idolatry. Kung meron 365 days in a year, meron 365 na mga Diyos na at a certain time of the year, pumupunta lahat ng mga tao doon sa isang lugar, sa Medina yata yun, o sa Mecca. At nag-aalay sila. At ang nakita ni Muhammad, ginagawang negosyo yung relihiyon. Diba? Maraming pagkakataong ganyan na pag sinabi kong
nakita mo, alam mo yung motibo, hindi na tama. Kaya ang ginawa niya, itinuro niya yung nag-iisang Diyos. At yun ang Diyos ni Abraham. Kaya nga ang Islam at saka Christianity, galing yan sa isang ugat, yung Judaism. Yan. Ngayon, meron pang mas matanda sa Judaism, yung pinakamatandang religion sa buong mundo. Pinag-ugatan niyan India, Hinduism. Siyempre, pag pinag-aralan mo pa yung unang-una, hanggat hindi naintindihan ng tao yung mga bagay na supernatural nung araw, dahil hindi nga abot yung kaalaman mo, ang tendency mo, mag-offer ng peace offering. Yung kausapin siya, sumamba ka, and that started the tradition called religion. Ang sinasabi ko, kahit anong relihiyon mo, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos. Para sa akin, hindi po tayo nagle-lecture. Kung ikaw naniniwala ka sa pagmamahal mo sa kapwa-tao, nandoon yung essence ng faith in God. At yung sinasabi kong pangkalahatan, yung doon sa education, kahit anong level kay, basta naiintindihan mo yung test, kahit i-translate mo sa iba-ibang language, makikita pa rin yung natural result. Yung matalino, yung genius pa rin sila. At yun ang sinasabi ko. Gumawa kayo ng test para mas magiging makagagaang sa mga teachers. Yung mga lesson plan na sinasabi, siguro pamamaraan lang yan para patunayan na eto nga, para ma-evaluate yung mga ginagawa mo ayon sa plano. Tayo po, sa totoo lang, natural tayo. Kasi nga, pag gumawa ako ng lesson plan dati, talagang pinag-iisipan ko yan. Kung requirement lang yan para makasubmit. Yung iba, ginagawa nila, lalo na kung nagkaroon na ng tinatawag nating digital technology, computer. Wala pang digital technology analog pa lang yung mga dating lesson plan na nagawa mo na, iayos-ayos mo lang, baguhin mo lang, isubmit mo, recycled lesson plan. Diba? Gaya namin, ito masabi ko lang yung nakaraan Kami po, nung mag-umpisa ako nagtuturo, ang ginagamit namin typewriter. Pag gagawa kami ng test, ang ginagamit namin stencil. Tapos pag nagkamali ka ng type, gagamit ka ng tinatawag nating corrector fluid. Yung mga naabutan yung typewriter saka stencil, maiintindihan ng sinasabi ko na tatanggalin mo yon, tapos lalagyan mo ng corrector fluid yung mali yung letter nung nilagay mo, tapos bago mo i-print out. O bago mo pala dalhin doon sa printing shop. Yung mimeographing machine ang tawag doon. Ilalagay yung stencil, ayun. Saka magpo-produce ng paper and pencil test. Ano yung sinasabi ko? Ba? Ngayon, digital technology na. I-recycle mo lang, may sasabit mo na yung lesson plan mo, may sasabit mo na yung test mo. Para ito ang punto. Para ma-fulfill mo yung requirement. Para ma-fulfill mo yung sistema. At ganun na nangyayari ngayon. Patunay na ginagawa ng mga tao yung dapat nilang gawin. Diba? Kasi marami man na merong bukal ang kanilang intensyon. Marami pa rin yung may mga pansariling kagustuhan. At kapag nangyari yon, mahirap makausad. Yan ang totoo. Kaya nga, levels Ay, kung yung tao nasa level na pangangailangan, yung kailangan niya sa pamilya niya, yun pang kukunin mo. Hindi magkakagulo. Ano yung kukunin mo na para sa pamilya niya? Gumawa ka ng batas. Hindi pwede pumasada ang lahat. O di umaaray yung mga jeepney drivers. Pero pinapayagan yung mga modern jeepneys. Bakit ganon? Makakaisip ngayon sila, siguro gusto na nilang tanggalin ang mga jeepney. Kaya nga, swerte pa rin tayo kasi nga,
Ito hindi I'm not patronizing, hindi ko inaangat. Pero kasama na sa kultura ng Pilipino ang jeepney. Ngayon, pag tinanggal mo yung jeepney na yan, yung itsura niyan, hindi na maalala yan. Yung si Elmer Francisco, gumawa siya ng isang modern jeep na kapareho nung kamukha nung mga naunang jeepney. Hindi na mamatay yung kultura. Di ba? Palisin natin yung jeepney, baka sabihin nyo, nagpapalakas tayo. Hindi. Yung Volkswagen. Pag narinig mo yung Volkswagen, di ba? Volkswagen, Germany. Unang-unang maiisip mo yung yung Beetle eh. Pero ngayon, may nakakailala pa ba ng Beetle? O naman, Sir Kat, yan yung pinalilipad namin, hinuhuli namin. Ang tawag natin yan sa Tagalog, sa lagubang. Patay tayo dyan. Wala nang mahuling sa lagubang na yun. Sinong bata ako, nauuso yan. Ha? Nagbebenta ng mga salagubang yung mga uso-uso. Pag uso sa lagubang, tinatalian namin yung sa liig, tapos pinalilipad namin. Mga kabataan. Ngayon wala na yan. Saka cruelty naman doon sa lagubang. Isipin mo, huhulihin mo. Mga gagamba, huhulihin mo. Pag-aawayin mo. Ganyan tayo eh. Kaya nga, pag nakita natin yung mga boksingero magagaling, knockout. Di ba? Manny Pacquiao. Ganyan ang nangyayari. So kung yung sistema lang, yung proseso lang, bibigyan mo ng halaga, pag-isipan mo para maging maayos yung desisyon. Makikita mo ngayon, totoo, sino ba talaga yung mas totoong ginagawa ang mga bagay dahil sa pag-ibig? At sa akin, maraming nakakakita na yan ang puso ni Duterte, kahit nagbumura. Na yung kapangyarihan niya, ginagamit niya, hindi lang sa pansariling kapakanan. Hindi natin may aalis yun na lahat ng tao, meron tayong instinct for survival. At lahat tayo, meron tayong hamon na palakasin natin yung ating katawan para pagkailangan na, handa tayong i-give up yon sa ngalan ng pag-ibig. Sa ngalan ng kapaskuhan. Diba? Muli, sana maganda na naman yung ating naging episode ngayon. At muli sinasabi ko, laging paulit-ulit, higit sa lahat ay pag-ibig. Aking mga kamahalan. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang hugot. At bukas, weekend na. Happy weekend sa lahat. Maraming salamat po.